advised. The opinions and views of the hosts and guests do not reflect those of the station. Magandang umaga po sa inyo lahat. Welcome to our show, Usapang Kalusugan. I'm your host, Ray Orosa. Magkakasama po tayo dito sa susunod isang oras. Pag-uusapan natin ang mga bagay na mabuti para sa ating kalusugan. Paano manatili ang magandang kalusugan. Kasama ko dito ang ating kachokaran dito, ang kapatid na si Brother Vic Chua. At sa umaga pong ito, meron tayong very, very special guest na si Dr. Mary Jean Acero. Siya po ay the Doctor of Alternative Medicine. Maraming lugar siyang pinag-aralan from Colombo to wherever. At saka meron siya, graduating siya po ng homeopathy sa British Institute of Homeopathic Medicine and graduate of alternative medicine sa sa Divine College dito sa Pilipinas. St. Francis of the Divine College. Okay, bago tayo mag-umpisa po lang ngayong umaga, dahil sa napaka-sama ng panahon at binabagyo tayong lahat, konti lang reminder kung pwede, kung kayo mababasa ng ulan, maligo agad. Huwag niyong patagalin, huwag niyong patuyuin yung ulan. Alam niyo kung bakit? Minsan po ang ulan nagdudulot ng a lot of radioactive particles, lalo na galing sa Japan na nag-waft yan all over the world, no? Kanya yung pollution na dala po ng ulan at saka ng ulap, bumabagsak sa atin kapag ka umuulan. Kanya, kung maiiwasan nyo, huwag kayong magpabasa. Una-una. Pangalawa, maligo agad kung kayo'y nabasa at huwag nyong hintayin na matuyo yung ulan sa balat ninyo. So, yun magagawa ninyo. At saka, siyempre, kung medyo malamig-malimig ngayon, wear suitable clothing na medyo hindi lang lalamig ang katawan ninyo, no? So, at saka, kung hindi kayo makalabas, makapag-ersisyo, maski na sa bahay lang, maganyan-ganyan kayo ng kamay ninyo, oh, para magkaroon kayo ng konting aerobic because at this time, pag nagbabago po ang temperatura, kuminsan humihina ang ating immune system, lalo na if you do not have proper dietary support, no? So, what you have to do, exercise po kasi builds up the immune system. Kanya kailangan pangalagaan natin ang ating sarili, lalo-lalo na yung mga anak nating maliliit. Huwag natin pabayaan na basta't laboy sa kalsada, lalo na yung lumalakad ba sa baha ng ulan po. Mamaya leptospirosis pa sila, yung po yung nanggagaling sa ihit, dumi ng mga daga. Kanya pag-ingatan lang, lalo na kung may mga sugat sa paa. Tapos lalakad doon sa baha. Ay naku, mahanap kayo ng problema. Okay, I want to welcome our guest this morning. Marami tayong mga papag-usapan dito kasi as usual, nabibinbin dito lahat ng mga questions. So, I'd like us to start out with some of the questions that have not been answered. Medyo marami na nga dito po naiipon, no? Okay. Ito, ang madalas na dinig kong question is katulad itong galing sa 0905-8955733. Ito itanong tungkol sa uric acid. Kung ano ba ang gamot sa uric acid? Because I don't think there is such a thing as a uric acid. Sumasakit yan kasi nag-accumulate ang uric acid dun sa mga joints natin. Nagki-crystallize, no? So, it's not necessarily a question of a disease, although it produces pain. Yes, yes. Although, alam ko din naman, mayroong iba na namamagal sa uric acid, pero wala namang nararamdaman. Di ba? Doktora, ano bang masasabi nyo? What's the best, kung tatawagin mong remedy, or to prevent the accumulation of uric acid in the joints para hindi nagki-crystallize? Ang the best dito, how to prevent sa pagtaas ng uric acid. So, alam natin na ang sakit galing sa pagkain. So, anong mga particular food na nakakapagpataas ng uric acid? Mga acidic food siguro? Yes, acidic food. Number 1. Pag kumain ka ng sobrang mainit at sobrang malamig, it produces uric acid din.
Oo. Dahil affected yung ating digestive function, Pero no? masarap pagka mainit ang sabaw. Yun na nga, oo. Then, eating late at night. It ganun produces uric acid. Oo. So, sa lifestyle yun, sobrang init, sobrang lamig, Some people are ng late midnight sa gabi. snackers. Yun, kaya tumataas ang uric acid. Another thing, hindi lang uric acid, pati pancreas mamamaga. Now, so, Kasi dapat nagkakaroon siya ng... nagpapahinga na siguro, pinipilit mo At least 2 magtrabaho. to 3 hours, no? Oo. Tapos matulog ka na. So, isa yung chemical reaction doon. Pangalawa, yung mga particular food, katulad nga nung meat. Sobrang taas o dami ng intake ng meat, tumataas yung kanilang uric acid because of purine na Kasama ba nanggagaling sa dyan meat. ang manok? Lahat. Lahat ng klase? ng meat. Pag sinabing meat, baboy, baka, manok, isda, alimango, limasa, pati gipon, isda, lahat. sugpo, pusit. Yes, that's all protein, animal protein. Oo. So, basta nandun lang sila sa normal level. Ibig sabihin, 30 to 50 grams every day. In other words, bawal yung maging Sobra. sobrang kain. Yes. Ay, ang sarap-sarap Yes. kasi. Nag-pig out ako dito. Oo, lahat ng sobra, bawal. Minsan kumakain sila, 1/4 kilo, ubus nila Umaga, tanghali, gabi, meat. So, para mabawasan o maiwasan ang pagtaas ng uric acid, kumain sila ng meat twice a week lang. The rest, gulay, prutas na lang. Okay, what Para about sigurado. what about, Doktora, the issue of how much water they drink? Does that help to Water, reduce yes. the uric acid? Yes. Hanggat maaari, 2 to 3 liters every day. Okay, yun, 2 to nadinig 3 na. liters. And that translates to ilang baso? 8 to 12 glasses a day. A day, ha? Every day, ha? Isang araw. Ay, hindi naman Oo. minsan nang iinumin yun. Hindi. Siyempre, throughout the Bawat day. No? oras. Ang iba kasi, no, umiinom sila ng tubig every time na kakain lang. The rest, soft drinks na o kaya juices, which is wrong. Acid-forming pa rin yun. Kasi a lot of people say, well, I get my fluids from this, from fruits, Yes. from Kung fresh soft fruits, drinks, okay. etc. Kung fresh fruits, okay. Tsaka ngayon, tag-ulan, mas maganda yung mga watery fruits na rin. Oo. No? At, Like watermelon. Yes, watermelon, melon, mga ganyan. At Singkamas. calamansi. Yeah. Calamansi is the best source of vitamin C. Especially nowadays na bumababa ang immune system dahil sa tag-ulan. Okay. Ayun. So, yun ang paraan para mababa ang ating uric acid. At yung pampababa naman, di ba, mataas na yon. Oo. Ano yung pampababa? Ang Department of Health, meron tayong 10 halamang gamot approved, no? Ito yung pansit-pansitan. Like Okay. what we are talking before, Oh, no? we were talking about pansit-pansitan. Isalad nila yung pansit-pansitan o kaya ilaga nila. But be sure, kung salad, lagyan ng kalamansi kasi meron siyang certain amount of cadmium. Oh, So, mababalance ma-neutralize yun ng kalamansi. ng kalamansi. So, right. So, Yes. yan ang one Ah. remedy that can help to bring down your Uric acid. acid is magsalad kayo ng pansit-pansitan. Pansit-pansitan. Ay, wag hindi po yung pansit bihon at pansit Mickey, ha? Halaman po yung pansit-pansitan. Pero wag yung iniihian ng aso, ha? Ay, malay naman mamaya- natin kung inihian ng ahos sa aso o hindi Mas yan. maganda Hugasan meron silang maigi. halaman. Pwede ka Oo. magtanim din, ha? Yes, tinutubuan na. It's a Oo. wild plants, Oo. Itaas yun para hindi ihian ng aso. Ayun. Yung kanilang halaman. Kanya lang, pagka lumaka naman ng ihi doon, ang pusa doon, yung pusa naman ng ihi, ano. Minsan, di mo maiwasan lahat, ano. Hugasan na lang. Hugasan na lang ninyo ng maigi yung pansit-pansit. Maligamgam na tubig. Oo. yun. Okay, Brother Vic, you wanted to say I mean, something? sinabi ni Doktora, yung katawan natin, after taking protein, it produces purine. Oo. Automatic yon. Pero kailangan alamin natin na yung purine may tinatawag sa medical science na Purine purine cycle. cycle. Oh. So yung purine cycle, purine goes into uric acid. Yeah. But this uric acid has to go back, kaya tinatawag ng cycle. Kailangan Has to go balik back. maging purine. Bawat Ang katawan ng gumagawa nun. Yes. Yung katawan natin. Kung active siya. Bawat isang proseso, mayroong enzyme Yes. na nagmamahal, metabolic enzyme. Kaya ando yung pasit-pansitan. So, in other words, from uric acid, at imbawa, Back to back purine. to purine, pag yung enzyme ay hindi gumagana, ano mangyayari? Hindi Yeah. umabante. Oo. So, mangyayari Nananatiling Mamumuo uric siya. acid. nagkakaroon ng uric acid retention. Tumataas Crystallize. naman ngayon ang uric acid level mo sa katawan. So, in other words, pagka sa halimbawa, we have to be mindful, magandang sinasabi niya, because lahat ng mga sinasabi nating herb and mga vegetables, they have yung mga fiber. One of the causes of yung metabolic enzyme dysfunction is mostly of toxins or perhaps mga paano mo tatanggalin yon? Through fiber. Fiber. Soluble, insoluble fiber. Yung soluble fiber, yun ang pinakamaganda dahil sa halimbawa pumunta sa katawan at
sinasagupa yung mga nagsasagabal. Parang sila ang clean-up Kaya squad. maganda Tinatanggal yung talaga mga ang toxic matter, no? Yeah, maganda. That's So, why, para sigurado yung solusyon nila, mura pa, hindi gagastos ng marami, twice a week na lang ang meat. well, actually, ang problema, doon sa mga maraming kababayan natin dito, yung twice a week na karne, Parang ang hirap. araw-araw lang yan. Ganyan talagang buhay nila. Hindi naman nila kaya magkaroon. Kanya, hindi problema yung masyado yun. Kanya, kung minsan, yung nakikita natin, yung mga nakatira sa mga farms at rural Healthy areas, sila. they're healthier than the people who are in the city, nandito sa urban areas na Yes. walang ginawa kundi kumain ng karne. Fast food. Doon, pagka naggulay ka doon, masayang-masaya ka na at kasama ng kanin, di ba? So dito natin nakikita po na pag nabago ang ating diet, yung ang unang-una, ang sanhi ng uric acid, yung ating kinakain. Sobrang kain ng karne. Sobrang kain ng mga acidic foods, ng karne, Yes. etc. Although ang uric acid, pinoproduce din talaga ng katawan yan. From purine, naging uric acid, kailangan. Ngayon, pagka kulang ka doon sa certain enzymatic action, yun talaga ang sanhi, kanya nagkakaroon ng uric acid retention. Kailangan kasi yung enzymatic intervention there must happen para maibalik ang uric acid to purine. Tapos yung anumang excess doon ngayon, kailangan mo ngayon ng panghugas sa katawan at panlinis sa katawan at yan naman matatagpuan sa mga fibers, sa soluble and insoluble fibers para malinis natin ng maigi. Para sa ganung paraan, hindi po mag-accumulate yung uric acid dito sa ating mga kasukasuan. At saka dun sa circulation ng dugo natin. 30% ng toxic natin lalabas sa skin. Kasi ang third Kanya kidney kailangan natin. magpawis, ano? Yes, ang third kidney natin, yung ating skin, buong katawan. We have left and right kidney. Ang third kidney, buong skin. So 30% niyan lalabas sa pawis. Kaya kailangan i-move nila bawat joints nila. Yung 9 joints exercise is the best remedy to lower down the uric acid. Kasi yung ihi, kailangan huwag pipigilin at dapat normal ang pag-ihi. When you feel the urge to urinate, na umihi, talagang ilabas mo siya. Huwag niyong ipitin sa pantog ninyo yung ihi ninyo po. At makaka-disturb lang yan sa bladder ninyo. Kasi kailangan ilabas. Okay? Kasi marami pong laman yung ating urine na talagang gusto alisin ng katawan. Ang nakakatulong doon, banaba at sambong. Ngayon, kung pipigilin mo tayo mo ilabas, malaking gastos yun. Naiiwan sa katawan, di ba? So, nakakapinsala doon. So, pero ang katawan natin kasi napakaganda, napakagaling ng Panginoon ng ginawa ang katawan natin. Perfectly and wonderfully made. Merong paraan talaga para linisin ang buong katawan. Ang sa dugo, napipilter ng kidney, ang mga fluids, napipilter, rather ng liver, ang mga fluids, napipilter ng kidney. Tapos na ilalabas din sa pamamagitan ng ating pagpapawis. Kanya kayong mga nakaupo lang dyan at walang ginagawa, pinahihirapan yung sarili nyo at pagbabayaran ninyo yung lahat ng inactivity na yan. Di ba? Kailangan, maski na medyo jatan ka, kailangan gumagalaw. Gumagalaw. Maski na nakaupo ka, basta ganyan. Yung paa mo, ginaganyan-ganyan mo. Ayan. Tsaka naalala nyo yung pinakita ko sa inyo noon. Tapping. Tsaka yung tenga, malamig ngayon. Kailangan namin minamassage. Ng maiging tenga. Minamassage ang tenga. Pag giniginaw, i-massage nyo siya pataas. Pataas. Pag nilalamig ka, pataas. Pagka nainitan ka, pababa. Ito yung thermostat natin. Alam mo, nakakita ko ng doktor niyan dati sa Hong Kong. Ang kanyang diagnostics tunay sa isang makina. Sa tenga lang po tinitingnan ganyan. Alam na, sabi, ay nako, may problema ka dito, may problema ka doon. Mula po sa tenga. Sa Germany, ang acupuncture nila, karaniwan tenga. Sa tenga, ang lalaki pa ng karayom. Ganun ba? Tapos mababagahin nila. Wow. Yung sinasabi nating stagnancy, yung parating nasa nakaupo, yung mga nagmamajong, yung mga alam niyo kung bakit nag-ipul po ang dugo dito sa ating lower extremities. Para bang nagpupul dito sa lugar ng bumilis ang sirkulasyon, bumabagal ang sirkulasyon. Alam naman yung sirkulasyon natin ang nagdadala ng kalusugan at pangangailangan ng lahat ng cells ng katawan natin. Kaya kailangan dumadalo yan, dugo mo ng maganda at mabilis. At ang nahihirapan dyan, puso. Oo. Pagka-stagnant na. Kasi yung puso, bomba ng bomba, barado yung pupuntahan. Ganon. Napoproblema tuloy. Yes, kaya namamagana yung paa. Pag hapon, pag umaga, wala.
So, yun ang problema. Kanya kailangan, kasi na mahihiga kayo, medyo taas mo ng konti yung Saka paa mo. iikot ang paaga yan. Mga 2 hours, no? Nakaupo. I-roll mo yung ankle na... Alam po ninyo, maski na may edad na kayo, yung bang maglakad sa buong bahay, kung hindi kayo makalabas, At least 15 minutes mabuti yung walking. kaysa sa upo kayo ng upo, hindi po nyo maintindihan kung gaano kahalaga yon. Ay, naku, we got stuck on one question. Let's take a look at some others. Okay. Yung water na pang-boil ba ng turmeric, okay lang kung tap or chlorinated water from 0919-707-8794. Any kind of water, but I suppose preferable kung filtered water, no? Kasi katakot-takot na chlorine. Kung meron silang chlorinated water, Tap water. hayaan muna nila yon ng overnight para sumingaw ang chlorine. Okay. Will Kinabukasan, boiling pwede na. remove the chlorine? Yes. Boiling will tend to remove the water. So kung ayaw na niyong bumili pat, libre naman yung tubig Pakulo ninyo. na lang. Pakuluan na lang ninyo Pero wag muna isama yung turmeric. Huwag muna. Pagka kumulo na, at saka lang ilagay yung turmeric. Okay? Or it's either that or let it stand overnight. Tapos gamitin mo because by then the chlorine Sumingaw na siya. sisingaw na. Okay. From 0922-577-493 from Cynthia Santi. May cyst ako sa kidney, maliit pa, sabi ng doktor. O obserbahan daw ng 6 months. Ano pang dapat kong kainin at inumin na herbal sa ngayon? In other words, ano yun? Ihintayin mo ng 6 na buwan, wala kang gagawin. Hindi niya na-mention. Tapos wala namang mababago sa buhay mo. Yes, hindi niya na-mention kung ilang taon na siya, no? Oo. Kasi sa ngayon, aging 20 nga, meron ng mga bukol eh. Parang sa panahon ngayon, wala nang perfect. That's na poor size ng lifestyle. kidney. Yes. Poor eating habits. yun siya. Poor dietary practices will cause that to happen. But the thing is, I would not Prevention. suggest that you wait 6 months and do nothing. Ang gawin na lang, yun na nga. Ano dapat nga ang pwedeng normal. gawin? So, ang gawin, blood chemistry, dapat within the normal level ang lahat. Uric acid, cholesterol, good and bad cholesterol, blood sugar, dapat everything is normal to prevent sa paglala ng Okay, kondisyon. but kung meron na siya, tumor, ano ang dapat okay. gawin na should they take something that is anti-angiogenic para hindi lumalaki yung tumor? Should they take some other thing like that contains a lot of polysaccharides like chitosan? Ano ba? Brother Vic, anong tingin mo? Polycystic kidney disease usually is a fearful thing. Kasi yung kidney na yun, una-una magkakaroon ng cyst. Tapos dadami yan. Pag oras na binalot noon, kompleto, wala na. Kailangan Hindi na palitan mo na yan. makafunction. Palitan mo na yan. So, Kung naman, gusto mo agad palitan. Hindi, wala kang, hindi. yung yun ang tubo niya, gagawin nun. barado na. Hindi, wala na bang magagawa doon? Wala na. Maski na ano? So what happened now here is that, what is actually happening over there? There's an inflammation going on. So in other words, if you can stop the inflammation, Possible necrotic yung syndrome. inflammation yun, yung cyst na yun, hindi magpro-progress. No? When hindi ma-progress, it tends to regress. Okay, all right. So the There's an inflammation but the going on question is, dito, granted there's inflammation, what should I take that is Anti-inflammatory. supplemental? All right. What are the natural approaches to that, Anti-inflammatory Doctora? is ginger, Luya. luya, Na dilaw. luyang dilaw o luyang native, garlic na native, sili na native. No? Puro native yun. Yung maanghang na yan, that's all anti-inflammatory. And cleansing na activated charcoal by using hot compress. Hindi ba yung mga silit at lahat na yan? Basically, the healing element of that is capsaicin. Yeah. That's a component. Diba? Natural antibiotics siya. Natural. Antivirus, But antibacteria, anti-pain. Yes, yun ang mga natural remedy. Another thing, kailangan i-hot compress yung kidney area sa likod. ano ilalagay? Hot compress, mainit na Hot towel tubig lang. Hot towel. O kaya yung Huwag naman para water masunog ang bag. balat ninyo, ha? Yeah, yung water bag na plastic, di ba, rubberized? Lagyan mong mainit, tapos ilagay mo sa kidney area. Anong purpose nun? Gaano katagal? Mga 10 to 15 minutes. Depende Okay. sa init niya. Kasi yung ating gulugod, spine, meron doong connection na nakadikit doon sa gilid, yung ugat ng kidney. Kailangan mag-function na maigi yun. In other words, the Connected hit yan. there is to get the circulation moving and going. Circulation, then i-restore ang normal function, then to prevent the inflammation. Ganun siya kadali. Tapos, do acupuncture o acupressure points for kidney. This is the acupressure points for kidney. Kasi nga, barado. Linisan mo, buhayin mo.
Pagka nalinisan mo, buhayin mo yung trabaho niya. Gamitin yung acupuncture points or reflexology points for kidney. It should be 3 times a day. Okay. Yun, So, maski na mga 10-15 minutes lang naman yun. Oo, trabaho nila yun eh. Alam mo, marami tayong magagawa talaga para tulungan ang ating sarili. Exactly. Pero yung ang maganda dito, at least nabibigay natin sila na maaari nilang Gawin sa bahay. Gawin sa bahay at saka to take in to help to reduce the tumors or to prevent the inflammation, which will then cause the tumor to. But once the tumor is there, how do you get rid of it? Will other things be able to assist in removing that? Let's say if you have stopped, hindi nga nagpo-progress yung tumor. Pero anong pwede mong gawin ngayon to get the tumor to die? How do you bring cell apoptosis to the tumor? So, be sure that you eat 50% raw fruits, vegetable in season. 50% at least. At least. Kasi ano ba purpose ng kidney? Diba? To filter. So once na kumain ka ng mga fresh fruits and vegetable, mataas ng enzyme and alkaline, yung kidney mo, malilinisan siya. Kasi pag kumain ka lagi ng luto, meat, lahat doon, processed food, yung kidney mo still suffering. Lalaki ng lalaki kung ano man yung bukol doon. Pero kung ang pagkain mo baguhin, at least 50%, mag-uumpisa siya malinisan and to restore the normal function. Okay, so I hope, Cynthia, you're watching right now so that you can find out, you have heard what you can do to help yourself and help your body heal itself. Exactly. Diba? Okay, from 0917-833-1952 from Esther, may Barrett esophagus ako. Anong mabuting herbal na pwedeng i-take? Barrett esophagus. First and foremost, Barrett esophagus is a progression from a certain problem called, yung esophageal reflux disease. GERD. GERD, no? In other words, it's a progression. Nagkaroon ka ng GERD, which is a problem with the valve at the base of your esophagus. Hindi nagsasara ng maigi, kanya yung acids from the bile pumapanik. At yan, dahil dito lang sa bandang ilalim ang mucus niya, pagdating dito, wala na. Pag pumanik yung acid na yan, kumisa, kala mo, parang niliyaman ng puso mo, possible yan, may peptic ulcer yan. Baka may peptic. Also, bacteria, intestinal bacteria. Meron siguro some kind of, again, inflammation there. Intestinal bacteria, ulcer, ganun siya. So knowing that it is a progression from yung esophageal reflux disease, no? Ngayon, ang GERD na yon ay yung lining niya is now being replaced by another tissue. Manipis na yun. Now, ang kailangan, napaka-importante to take care of that because that will progress to two kinds of cancer. No? Adenocarcinoma and also, dahil sa that thing is cancer is a progression from the Barrett. Pero balik na naman tayo though we talk about that the GERD progresses to Barrett's disease, possibly into cancer disease. But that's a cellular problem at heart. In other words, you can do something about the ability of your body to replicate cells. In other words, because of that problem, that inflammation there, damage ang mga cells. Kanya nagiging dysfunctional cells na yan. Naaapekto na ang RNA, DNA ng mga cells, so they reproduce now after their dysfunctional kind. Diba? So I think you can also begin to take a paradigm there where you say, okay, how do I restore the cells in that part of my body? In other words, it's a mindset that we have to take. Because pag hindi natin naintindihan ang sanhi at ugat ng pangyayari. Kasi yung stress, worry, tension, it produces acid also. Ito na yung chemical reaction. Gawa ng sarili nilang isip. Although the body's protective mechanism is still there, ang problema ngayon is how do we restore? How do we restore the ability or to normalcy the esophageal lining, especially here at the bottom? And also, how do we restore the function of that valve? There are, in fact, unfortunately, it's not available here. Pero ewan ko kung meron tayong nakita na dito na local herbal na baka maaaring maging solusyon to restore that. May patient akong ganyan sa Iloilo, no? Talagang nasira. Ulcer, so leading for cancer ngayon. So what I did, talagang 80% raw. 80% raw para mawala yung bacteria. Then garlic juice.
Garlic juice, pure garlic, yung native, plus calamansi and honey. Tapos, yung saluyot, at saka yung malunggay juice, yung mapapait. Kasi yung malunggay, it heals wound eh. Ano ba yung nandun? Sugat yun. Sugat yun. Attack by bacteria. Pakakapalin din niya yung lining and nun. free radicals. Yes. Alternate mo yung activated charcoal, tapos yung liquefied oxygen, yung kanyang, yung enzyme therapy, which is mga raw, mga juices, hanggat maaari hindi na muna siya kakain ng solid. Kasi the more na kumakain ka ng solid, nai-irritate yun. Kasi yung production nga ng gastric juice niya may problema na So, dapat, yung mismong intake mo, yun ang juice na mag-heal itself. Tapos, yun na, mindset. Yeah. So, gumaling siya within 2 months. Alam ninyo, ang nakikita natin dito talaga pwedeng, there are a lot of things that we can do to help the body. The body's ability to heal itself is almost unlimited Maski na anong kondisyon, pwedeng na mapagaling. Basta bigyan mo lang siya ng enough time. Huwag ka magmadali. Alright. Ito po ang atin. Mayroon na rin pumapasok na isang question. Although sinisignal na ako dito, time for a reminder. Sige, we will pay attention to our floor director. Huwag po kayo mawawala. Babalik kami in just a few minutes after a few reminders.